Hello guys, ngayong araw ay maglilinis tayo ng ating silinyador dahil matigas na siya, baka kalawangin na yung loob at wala pa ako nakikitang video na DIY na paglilinis ng silinyador, kaya eto, papakita ko sa inyo. Ayan, nagtanggal ako ng tornilyo. Ayan, isa hindi na dapat yan tanggalin, nasa gitna, yung nasa kabilang side, bali yung left at saka yung right, yun yung tatanggalin. Ayan. Tapos itong nasa ilalim ng preno. Ayan. Tapos yung nasa kabila na pin, push pin niya. Ayan, tinanggal ko na yung head niya. Tinignan ko na rin kung malikabok, medyo malikabok na rin. Dahan-dahan kayo sa pagtanggal niyan guys, kasi medyo yung maliliit na lock niya medyo maselan eh. Itutulak nyo lang naman siya, hihilahin nyo lang naman siya ng dahan-dahan. At ayun na nga, tinignan ko yung tornilyo pa na po pwedeng tanggalin. Kumuha ko ng screw. Ayan nga pala yung aking 46 na tools na nabili ko sa TikTok, Budol TikTok. Ayan, tinanggal ko na yung tornilyo, dalawa yan, isa sa taas. Ayan. Tapos isa sa baba niyan. Ngayon, kung nahihirapan kayong tanggalin yan, pwede nyo tanggalin yung brake. Ay, yung brake na nakikita nyo, pwede nyo yung tanggalin para smooth yung paglabas nyo. Yung ginawa ko kasi dito, kaya ko naman siyang sungkitin, kaya hindi ko na tinanggal yung sa brake niya. Pero natatanggal naman yan, madali lang tanggalin. Ayan, nung natanggal ko na siya, nilinis ko muna yung throttle, yung silinyador, yung loob, kasi kalawangin na nga siya. Yung gamit ko ay stock pa rin. Yan, sinabon ko lang siya. Ginamitan ko lang ng Purify dishwashing. Actually, dishwashing yan, pero pwede yan sa paglilinis ng mga kinakalawang, yung mga grasa-grasa na pangtanggal, pwede yan. Purify dishwashing. Tsaka sa panglinis ng motor din. At ayun na nga, sinunod ko na nga yung paglilihan itong sa bar niya, handlebar niya. Kasi medyo kalawang na nga siya at medyo kumakapit na. Ayan. Lihayin nyo lang siya ng manipis lang. Ayan. Kasi yung iba, akala nila palit na ng throttle cable dahil hindi na nga bumabalik, pero kailangan lang pala ng linis. Ayan, nalinis ko na siya. Ipapasok ko na yung throttle. Titignan ko kung smooth na siya. Yun, smooth na siya oh. Wala na siyang kagat. Ngayon, ang ginawa ko dyan guys, naglagay ako ng langis, konting langis lang naman, para smooth na smooth talaga yung paggalaw niya. Tapos ayan, binalik ko na rin. Kung paano mo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibalik. Ayan, madali lang naman. Kayang-kaya nyong i-DIY yan, hindi kayo masosobrahan ng tornilyo. Ayan, unahin nyo yung sa ilalim. Sa akin, inuna ko yung sa ilalim, pero bahala kayo kung anong gusto nyo unahin dyan. Pero sa akin kasi inuna ko yung ilalim. Yung kanina kasi yung taas yung inuna ko, ngayon yung ilalim naman. Tapos yung sa taas. Ayan. Tapos nito, ayan, kakapit naman na yan eh. Medyo matigas yan kasi nalinis eh yung tornilyo pala, pero yan, smooth na yan. Okay na siya. Tapos sinabay ko na rin to pala, yung nilinis ko na rin ito dahil medyo na rin siya, nalikabok, baka dinaga na rin, at chinek ko na rin kung may mga wire na naputol. At yun naman, sa awa ng Diyos wala naman.
Kaya nilinis ko na rin siya. Nisprayan ko na rin ng DW40. Fantastic. Ayan. Yun yung mga schedule. Yan, tanggalin nyo lang yung mga dumi. Check nyo na rin kung may mga natanggal na wire. Double check nyo na rin siya. Kung ano yung mga pwede nyo pang i-double check. Dahil mahirap mag-DIY. Fantastic. At ayun, natapos na rin ako. At sana nakatulong ng marami ang aking video DIY. Fantastic. Okay guys, salamat sa inyong panonood. Paalam!